Gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Umulan man o umaraw, protesta sa EDSA magtutuloy-tuloy hanggang bukas. Ilang senador nakiisa bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta nakakasuhan ng pandarambong. Vice President Sara Duterte nagpahayag ng suporta sa INC rally at may birada kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang si PBBM, iginagalang daw ang freedom of expression ng INC. 85 pesos na aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila, aprobado na. At Anjo Iliana, pinagbabayad ng korte ng danyos na higit 3 million pesos dahil sa mga banat niya online sa Itbulaga. Kahit na umuulan, wala pa rin patid ang kilos protesta ng mga taga-Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Dumalo ngayong gabi sa pagtitipon ng INC si Senadora Amy Marcos na nagpatutsyada pa sa administrasyon. Live mula sa EDSA White Plains sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang tao dyan? Kasi nagpapatuloy pa rin itong rally na isinasagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA White Plains sa Quezon City. Kahit nga mayat-maya pa rin yung ambon at tuloy-tuloy ang kanilang programa. Sunod-sunod ang mga kantahan at pagpapatugtog ng mga awitin. Magpapatuloy pa bukas ang protesta matapos aprubahan ng Quezon City LGU ang permit. Base rito, gaganapin lamang ang protesta sa kahabaan ng White Plains Avenue patungong Temple Drive mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May ilang mga personalidad din ang umakyat lado. Kabilang dyan ang lawyer-blogger na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Pumarap din sa mga nagrarally si Senator Amy Marcos. Sigaw ng senadora sa kanyang talumpati, "We are one." Manhid daw ang gobyerno na walang pakialam sa hirap na dinadanas ng mga mahihirap na sektor tulad ng mga magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senadora, tulog daw ang gobyerno at lasing sa kapangyarihan. Nagkukunwari raw itong gobyerno na hindi nakikita ang mga ebidensya at mga testigo. Kabilang ang 18 Marines na nagsalita tungkol sa umano'y maleta scheme sa flood control scandal. May papugsada rin ang senadora sa nakatakdang pagpunta ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos sa official visit mula bukas hanggang July 4. Ito ang bahagi ng kanyang pahayag. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa. Pagkat itong gobyerno ay bangal! Sa bilang ng Quezon City Police District as of 9:15 p.m., higit 15,000 ang bilang ng patuloy na nakikilahok. Patuloy ring mabagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Sa northbound, nagsisimula ang pagbagal ng daloy ng trapiko mula dyan sa Boulevard hanggang dito sa White Plains. Pero pagkalagpas na, tuloy-tuloy naman na ang usad ng mga sasakyan. Sa southbound naman, moderate to heavy ang traffic dahil meron ding mga sasakyang nakaparada sa EDSA. Babagal ang daloy sa southbound mula sa Boni Serrano hanggang Connecticut. Luluwag lang paglagpas ng area ng White Plains. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Oo, Dave, I understand, simula bukas ng alas 8 ng umaga pa lamang magsisimula yung permit na ibinigay doon sa mga kapatid natin na INC na magrarally. So bukas magiging legal na yung kanilang kilos protesta dyan. Ano? Pero anong plano nila ngayong gabi since bukas pa lang naman talaga meron silang dokumento? What's their plan overnight? Kasi sinusubukan pa nating makakuha ng impormasyon mula sa mga leader ng grupo kung magpapatuloy ba ang programa o itutuloy na lang bukas. Pero sa paglalakad natin kanina, may ilan tayong nakitang nagsiuwian na, pero marami pa rin yung nananatili rito sa lugar. May ilan tayong nakitang naglatag na ng upuan at mga trapal sa sahig. Base. Pero as we speak, ongoing pa rin ba yung ginagawang programa dyan sa EDSA?
So ngayon, kasi narinig mo sa background ko ay tuloy-tuloy nga yung pagpapatugtog ng mga musika at patuloy rin yung mga nakikilahok sa rally dito sa lugar. Mase. Dave, I think ang gusto malaman ni Mase kung pamorningan itong rally ngayong gabi. Kasi kung alas 8 nga ang simula ng permit bukas ng umaga, what does that mean for tonight? Sila ba'y magdi-disperse at mag-uwian at pabalik bukas o tuloy-tuloy yan pamorningan? Sa kansa natin, mukhang pamorningan na yung mga tao rito sa lugar kasi meron nga tayong nakita na kanya-kanya na yung paglalatag ng upuan, meron nang naglatag ng trapal, meron nang nakahiga habang ine-enjoy yung sunod-sunod na bahagi ng programa. So sa tingin natin, Bok, ay mananatili yung mga rallyista dito sa lugar. Balik sa iyo, Bok. Okay. Do we expect anybody else, any other personalities to speak dyan sa rally ngayong gabi o bukas na yung susunod? In other words, what else is happening right now dyan sa entablado? Oo, Bok, meron nga tayong narinig na impormasyon na posibleng pumunta rito si Senator Rodante Marcoleta. Pero sa ngayon, sinusubukan pa natin makakuha ng impormasyon mula sa kanyang staff. Patuloy pa rin tayo sa paghihintay kung makikilahok pa talaga rito sa rally ang senador. Balik sa iyo, Bok. Alright, maraming salamat, Dave Abuel. Naperwisyo mga motorista at commuter kanina sa biglaang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pagkontra nila ang protesta sa pagsampa ng kasong pandarambong sa kamiyembro nilang si Senador Rodante Marcoleta. Bandang alas 4 kanina madaling araw na magtipon sila sa People Power Monument sa Quezon City. Sandaling hindi madaanan ang bahagi ng northbound lane ng EDSA White Plains. Nang harangan ito ng mga relista gamit po ang bus. Kita rin sa drone shot na nasakop nila ang EDSA maliban sa EDSA busway. Nagkatensyon pa ng magkatulakan ng mga rallyista at mga pulis. Meron ding mga inaresto dahil sa umano'y panggugulo. Pero itinanggi nila yan. Narito ang ilang eksena kanina at ang pahayag ng PNP. Hindi po ako makahinga! Hindi po ako makahinga! Maximum tolerance pa rin ang pinapairal natin, pero the moment na may nasasaktan tayong pulis ay ibang usapan po yun. Nag-aaresto po tayo. Inaaresto po tayo. Sa pahayag ng INC, sinabi nilang ang rally ay pagpapakita ng suporta kay Senador Marcoleta sa gitna ng nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder sa kanya ng ombudsman. Git ng Iglesia ni Cristo, tutol sila sa anilay pagbaluktot sa batas dahil na po kung ang layunin umano ay para pagtakpan ng katiwalian. Si Marcoleta raw ang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal na nila'y pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan nung siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pakinggan po natin ang kanilang pahayag. Nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Giit naman ni Senador Marcoleta, pinag-iinitan siya at planado raw ang pagsampa ng kaso sa kanya. Layon lang daw ng kaso na mabawasan ang mga kaalyadong senador ni Vice President Sara Duterte na lalahok sa kanyang impeachment trial. Narito ang pahayag ng senador. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Nakiisa rin sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ang dating kongresistang si Mike Defensor. Isa si Defensor sa mga dawit sa kasong plunder na isasampa kay Marcoleta. Sa gitna naman ng rally, maraming commuter ang naperwisyo raw. Wala kasing permit ang protesta ngayong araw, pero dumepensa diyan ang dumalo rin sa rally at kaalyado ni Marcoleta na si Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Pag-commute ko po, nakita ko po na napakahaba po ng traffic po na nakakaabala po talaga siya sa mga katulad ko pong mga pumapasok po sa aming mga trabaho. Sana po, yung mga nag-rally po, sana po nagkaroon mauna po ng pagkikipag-ugnayan po bago po sila nagkaroon po ng pagtitipon para po sana naiwasan po yung narito pong abala, especially po
Ngayon umuulan pa po, doble perwisyo po talaga siya. So pasensya na po yung mga nata-traffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Para lang po dagdag na konteksto sa ating pag-uusapan, well, interesting kasi na si Mike Defensor na mukhang masasama dun sa plunder case. Siya kasi nag-donate ng mga 30 million pesos doon sa, sa 75. campaign kitty ni Marcoleta, 75 million Yes. combined from 3 people. But it also turns out na maliban doon, si Mike Defensor is the founder and CEO of, is or was the founder and CEO of Pax Libera Mining, which under the Omnibus Election Code is banned from making donations to campaign kitties. Section 95 states na those companies that exploit natural resources should not be making campaign contributions. Nako. So isa pa pala yun doon sa kukwestiyonin. Although when we talked to Mike Defensor about this, he was claiming na he has already divested his interest in Pax Libera. But as late as last year, I saw references to him as head of Pax Libera being made by Boying Remulla, ang ombudsman. So as far as Remulla is concerned, bahagi pa rin si Mike Defensor ng Pax Libera Mining. But yun nga, that has to be proven pa. Yeah, pero isa rin kasi doon sa kino-question, bakit hindi na ideklara ng maayos ni Senador Rodante Marcoleta etong 75 million pesos na donasyon. Ang ipinapaliwanag kasi ng Senador, hindi niya isinama doon sa Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE, yung bahagi ng donasyon kasi ibinigay naman daw ito sa kanya before pa ng start ng campaign period. And dito sa ating bansa, alam naman natin na kapag hindi pa nagsisimula ang campaign period, hindi mo naman talaga binibilang kung magkano talaga yung nagagastos kahit na alam natin at malinaw nakakandidato yung isang tao sa isang posisyon. Isa pang pinupunto niya, hindi daw ito idineklara naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALIN dahil nagastos na raw bago pa kinailangan na magdeklara siya ng SALIN. But of course, ito yung kanyang depensa. Yeah. What you're referring to is the 2009 Supreme Court ruling of Peñera versus Comelec, where the Supreme Court ruled na pag hindi pa sumasapit yung campaign period, hindi ka pa kandidato at yung iyong mga gawain ay hindi pa covered ng campaign law. Yes. So hindi ka pa kandidato, therefore hindi pa yan campaign donation, hindi pa yan premature campaigning. Yun ang pinagbulan ng lahat na yan from 2009 going down. So actually that also would probably affect a lot of other people who receive donations outside of the campaign period. I bring that up kasi, for example, a PCIG report last year found na at least 2 senators spent mga 2 billion pesos in pre-election campaigning bago pa magsampa ng kanilang Certificate of COCs. Candidacy. Oo. So effectively, hindi pa sila Kandidato. Pero saan galing yung pera? Ayun May na nag-donate sa nga. kanila. Oo. Kung may nag-donate sa kanila na hindi pa sila kandidato, is that also plunder? Yes. Pag umabot ng 50 million. Kasi pwede kang tumanggap ng donation as a public official if it is officially campaign funding. So yun, but that's the exception. And those are things that they will have to discuss as the case progresses. Anyway, sa ibang balita, pinasilip na ng impeachment court sa Senado kung saan gagawin ang trial ni VP Sara Duterte simula po sa Lunes. Nag-ocular kanina doon si Senate President Sherwin Gatchalian. Sinilip ang session hall na magsisibing venue ng impeachment trial. Mula sa kinatatayuan ng Senator Judges, nasa kanan ang House Prosecution Panel habang sa kaliwa naman ang depensa. Sa gitna, nakapwesto ang tatayuan ng mga testigo. Naglaan naman ang 150 upuan sa gallery para sa mga staff at para po sa mga gustong manood. English at Filipino ang opisyal na lengguaheng gagamitin sa trial. Dapat maintindihan ng bawat Pilipino ang nangyayari sa impeachment trial. Dapat maintindihan nila ang ebidensya
at ang mga diskusyon at ang mga debate, dapat naintindihan nila kung ano ang sinasabi ng ating mga senator judges. The impeachment is one of the highest form of inquest at dapat maintindihan ng Pilipino kasi kasama sila sa paghusga nito. Handang-handa na raw ang prosekusyon na humarap sa paglilitis. Makikita na rin sa website ng Senado ang lahat ng mga dokumentong may kaugnayan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Patuloy na magpapaulan sa bansa ang binabantayang low pressure area. Nasa dagat ngayon na sakop na Marinduque ang LPA. Sa pulna nito ang Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging bagyo ito. Lalo't ayon sa Metro Weather, posible pang lumakas ang LPA pagdating nito sa West Philippine Sea. Dahil dyan, posible pa rin ang malalakas na ulan bukas sa Mimaropa at ilang bahagi ng Calabar Zone. May tsansa ring umulan bukas sa nalalabing panig ng Visayas at Mindanao dahil sa habagat. Sa tanghali at hapon naman, mataas ang tsansa na umulan dito sa Metro Manila. Samantala, meron na namang LPA sa Pacific Ocean na binabantayan ng Japan Meteorological Agency at US Joint Typhoon Warning Center. Sa initial forecast ng Metra, posible ang lumapit sa Philippine Area of Responsibility. Showbiz tonight at tayo. Pinaboran ng korte ang TVJ Productions kaugnay ng kasong isinampa sa kanila ni Anjo Iliana. Sa desisyon ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279, pinagbabayad si Anjo ng 3.5 million pesos na danyos. Naglabas din ng korte ng permanent injunction. Ibig sabihin yan, bawal maglabas si Anjo ng mapanirang pahayag online laban sa TVJ Productions. Ikinalugod naman ng TVJ Productions ang desisyon ng korte. Say nila, warning ang desisyon ng korte na hindi dapat gamitin ang social media para tapakan ang karapatan ng iba. Susunod, utos si PBBM. Ibalik sa normal ang lahat kasunod po ng INC rally. At 85 pesos na aumento sa sahod ipatutupad sa mga manggagawa sa Metro Manila. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magpapatupad ng maximum tolerance at ibalik sa normal ang lahat sa lalong madaling panahon. Yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng supresang rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Pinagpaliban ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang event kanina para tutukan ang nangyayari sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala silang nakikitang banta. Git pa ng Malacanang, iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng bawat isa na magkilos protesta pero may panawagan sila lalo't maraming motorista ang naipit daw sa traffic. Pakinggan po natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno. Kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas ay kailangan din po managot. Samantala, umalma naman si Senador Rodante Marcoleta sa nakatakda niyang kaso. Layon lang daw nitong mabawasan ng mga kaalyado ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Pero ayon sa Malacanang, walang selective justice patungkol sa kaso ng senador. Si Marcoleta naman daw mismo ang nagkwento tungkol sa 75 million pesos na natanggap niyang donasyon na siyang pagbabasihan ng kaso laban sa kanya. Narito ang magkasunod na pahayag ni Marcoleta at ng Palasyo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit
Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Nagpahayag naman ng suporta sa protesta sa EDSA si VP Sara Duterte. Ang sabi po niya, malinaw ang poor governance at kapalpakan ng administrasyon na tugunan ang totoong problema ng ating kababayan, gaya ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Sa halip daw na tugunan ng mga problemang ito, ay pinili ng administrasyon na patahimikin ang mga sumasalungat sa pamamagitan ng mapagpanggap na paghahanap ng accountability. Git pa ng bise, ginamit daw ng gobyerno ang issue ng justice system sa pamamagitan ng paghahabol sa mga individual na maingay laban sa korupsyon at pang-aabuso. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, hindi idineklara ni Marcoleta ang natanggap na donasyon sa kanyang salin at sose. Giit ng Ombudsman, maituturing itong pandarambong kahit hindi pa senador noon si Marcoleta. Narito ang pahayag ng Ombudsman. Admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila, no? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Aprobado na ang 85 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito na raw ang pinakamalaking wage hike sa kasaysayan ng Wage Board ng NCR. Utay-utay na ipatutupad ang aumento sa sahod. 60 pesos ang unang tranche na mararamdaman simula July 19, habang sa Enero ng susunod na taon ang natitirang 25 pesos. Kaya ang kasalukuyang 695 pesos na daily wage ng mga non-agricultural workers magiging 780 pesos na, habang 743 pesos naman ang magiging arawang sahod ng mga nasa agricultural service at retail sectors. Banat naman ang grupong Kilusang Mayo 1, napakaliit ng 85 pesos na wage hike na gagawin pang hulugan at sa Metro Manila lang ipatutupad. Di raw ito sapat sa bumibigat na mga gastusin. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, mas mainam pa rin kung maisabatas ang isinusulong na 200 peso legislated nationwide wage hike. Nabudol po ang manggagawa kay Sektol. Daan-daan nang nawalang purchasing power sa ating mga manggagawa. Hindi po ito nakakagulat, pero ito po ay nakakagalit. Para ituloy po yung laban dito po sa Kongreso, dito po sa Senado, dapat po lalong mas ma-pressure yung ating mga congressman, congresswoman, yung speaker, na kailangan po magpasa ng legislated wage increase. Abangan sa ating papawang Pampa-Good Night ang Golden Retriever na tila nagtatampo dahil pinagsarahan ng pinto. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mismong Netflix na ang convinced na magkamukha sina Raisa May Dizon at Toph ng Avatar The Last Airbender Season 2. Ako ba to? Ako to eh. Same na same yung mata eh. Medyo mas matangos lang yung ilong dito. Okay guys, ito yung lagi akong tinatag, mini-mention, si Toph. Napa-agree rin daw si Raisa na madalas tinatag ng netizens sa photos at video clips ni Toph.
Similar daw sila sa mata at bangs. Bago yan, binigyan niya ng rating ang sarili niyang throwback photos. Ipinasilip naman ng veteran Pinay actress na si Dolly De Leon ang ilang behind the scenes sa Avatar. Role niya sa live-action series ang lolang twins na sina Lo at Lee. Sila ang senior advisors ni Princess Azula ng Fire Nation. Ginaya pa ni Dolly ang post ng younger version ni Lo at Lee. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para sa ating papaong Pampa-Good Night, sino bang hindi magalit kung hindi ka papasukin sa loob ng bahay? Nako, yan ang eksena ng isang asong viral online. Beast mode ang Golden Retriever na yan. Hindi pa nakontento at meron pang pa-side eye na para bang nagsasabing makuha kayo sa tingin. Nako, tila nasira kasi ang OOTD niyang pink dress sa paghihintay sa labas. Biro ng ilang netizens, baka gumante ang retriever at ngat-ngatin ang mga gamit sa bahay kapag nakapasok. Lagot. Kita talaga ng dogs, no? Pero ganun talaga yung mga dogs kapag naghihigante, di ba, nagngangat nga talaga sila ng Yes. gamit. Ano ka rin ba? Gamit siya! Hindi, Aso nga siya. Ay, hindi ako nangangat-ngat, nagpupunit. Ay, ay. ganun pala. How about you, sir? Hindi ako, ko. Ano? Golden Retriever. Nang sa side eye lang. Ako, tahimik na ako. Wow. Bakit ikaw? Naglalayas. Wow! Teka. Baka saan mapunta to? Okay, sige, babay na. Yan po, 30 minutes pag-imayas malagang headline. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa Baltaan sa Public Service. Sa ngalan ni Meandos Baños Oroseo, ako po si Maricel Halil. Ako na po si Adlingga, walang iwanan sa Frontline Tonight.